Dinhi sa Bureau of Child Management and Penology sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro, among gibisita ang atong mga kaigsuunang Muslim. Sa lapas usa ka libo nga populasyon, 300 dinhi ang mga lalaki ug 16 ang mga babayi. Ubay-ubay pod ang mga nagbalik Islam ug sa pag-obserbar pod nila sa Ramadan miaging bulan, nanawagan pod sila sa ilang minahal sa kinabuhi. Assalamualaikum. Kami po ang mga Muslim na nandito ngayon sa Cagayan de Oro City Jail. Nananawagan po kami, yung mga mahal namin sa buhay, yung mga magulang namin, mga pinsan, yung nasa malayong lugar. Sana po makapunta po kayo dito at naway yung may intindihan ng kalagayan namin. So bale, yun na lang. Yan, ako Oo, madam. Sana po ang Allah ay magbibigay sa kanila ng kanilang panalangin na gusto sa araw-araw at sa amin po na sana magkakaisa na ang lahat, lalo na ngayon sa Ramadan. Mag-aayuno tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi ito ang kagustuhan niya at siya talaga ang dapat nasambahin sa lahat. Assalamualaikum. Sa atong nasod nga gadominante ang Kristyanismo, usay mali nato og pagsabot ang ubang reliyon sama sa Islam. Labaw na nga base sa mga gagawas nga mga balita usahay, matagan na hinuon og negatibong paglantaw ang ngalan nga Muslim. Nakikita mo natin na in order to attain peace and promote brotherhood, friendship and harmonious relationship in the society, and to escape and protect the society from calamities such as earthquake, floods, landslide, tornadoes and other disaster, discriminations among Muslim must be stopped. Sinasabi ko po ito dahil kung nasasaktan ng isang Muslim ay hindi gusto ng Panginoon ng mga tao ay nasasaktan. At marami po ang na nasasaktan ng Muslim tungkol sa kagagawa ng isang tao ay marami rin na pinaparusahan ng ating Panginoon. At nakikita po natin kahit ang Muslim ay gumagawa ng hindi maganda sa kapwa niya, nag-discriminate siya sa kapwa niyang Muslim o kahit saan, nakikita po natin ang mga resulta ng mangyayari sa ating mundo, kagaya ngayon ng maraming earthquake, tsunami, dahil lang po sa hindi kagustuhan ng Panginoon ng mga ginagawa ng mga tao ngayon. Maraming discrimination. At kung matandaan po natin na kung kauna-unahan presidente sa Pilipinas nang nag-declare ng all-out war against MILF, I'm not against of that of the one. So nakita po namin na yung presidente noon na siya lang nag-declare ng all-out war against the MILF at maraming nasaktan na Muslim at nasaktan na mga civilian ay nakauna-unahan rin na na-impeach na presidente dahil sa hindi maganda dahil sa discrimination na nagawa niya. At dito rin at kauna-unahan ng nangyari ng chief of staff sa ating sa Pilipinas noong all-out war. Anong nangyari ang resulta? Yan po ay kailangan maiwasan ng discrimination sa mga Muslim. At dito rin sa sa Mindanao. Kung ano nangyari sa Maguindanao. Dahil kahit Muslim ka, gumagawa ka ng discrimination against your brother Muslim or against Christian, you will be punished by God. So kailangan, because Islam is peace. So the best gift to your family and to your community is peace. So that's why here in Cagayan de Oro City, we also help each one another in promoting peace. We organize the Interfaith Forum for Peace, Harmony and Solidarity in Cagayan de Oro City.
show them example. Yun ang para sa akin. Huwag mong intindihin yung mga yun. Show them example. Be a good person. Be a good Muslim. Preach Islam. Sabi mo doon sa mga kaibigan mo na yung mga, oh, ganito, hindi totoo yan. In a nice way. Huwag ka rin magalit tapos magwala ka rin, hindi eh. Kasi hindi ka nagbibigay ng example. Sabi ng propeta sa atin na pag mag-preach tayo, tapos yung mga nagsasabi ng negative about Islam, ipaliwanag mo lang sa kanila kung ano ang Islam. In a nice way. Hindi ka pwedeng magalit, hindi ka rin pwedeng, kasi magre-reflect na naman yun. O, tingnan mo, nagalit, oh. Ganyan sila, di ba? So, in a nice way, yun sinasabi ko, give them example. Be a good person, be patient. Tapos, magdua tayo na sana matanggal yung mga negative notions na yan ng mga ano. Tapos yun nga, isa pa rin sa media din kasi. Sometimes, pagka ang nahuli, Muslim, masabi na, si Abdullah, isang Muslim, nahuli sa merkado, nanangawat. Pero pagka Christian ang nadakip, hindi nila sinasabing Christian. Salam salam Nabi salam salam Mubarak qadamete yashe salam 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 Nabi salam. Media people are now beginning to realize by not affixing the word Muslim whenever a Maranao, whenever a Maguindanao or a Yakan commit a mistake or committed a crime. They begin to realize that it is not worthy to be using the term, the general term Muslim kung may patayan dyan. Now, dito sa Cagayan de Oro, media practitioner here in CDO are now using kung Maranao ka, ay Maranao committed a crime. Maguindanao ka, and we are very much thankful to that. By being circumspect in the manner of reporting. There are those few who are, in the other side of the fence. Some of them are performing acts which are inimical to the teachings of Islam. And that is terrorism. This is strictly abhorred in the Islamic teachings, brother. So I just hope and pray that our brothers who are doing this should always keep in mind that we Muslims are peace-loving people. The teaching of Islam is one. Through the practice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kaibahan po is the application. Yung nakikita ko po sa mga Filipino Muslim, the application of faith is weak. And in terms of giving and sharing, their application is weak. Not like in the Arab countries. Their application is very strong, and in terms of sharing and giving, they are also very strong in applying it. Dahil nakikita ko po dito sa Pilipinas, during the start of Ramadan, nakikita natin lahat mga bata nagpupuasa. Pero yung na-notice ko na after 1 month, or after 1 week or 2 weeks, marami nang hindi nagpupuasa kumakain. Yan po ang kaibahan ng Pilipino na kulang pa, nang hindi pa masyadong sincero sa pagpuasa. Kailangan po makorek natin yan para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan.
Dahil kung ito ay gagawin natin, i-apply natin ang katuruan ng puasa, ay talagang ito ay ipapaayos niya ang buhay ng isang tao. Alam mo, Brother Nep, there is no distinction. There is no difference between Filipino Muslim and our brother Muslims abroad. Like the Arabs, like the ASEAN Muslims, maybe Malaysian probably, Indonesia and others, or the ASEAN, there is no distinction insofar as the observance of Ramadan is concerned. There is a difference between the culture only. Culturally, Filipino Muslims is different from the culture being practiced by the Arabs and by the Indonesian, by the Muslims. Because dun lang sa pananamit natin, manner of wearing our dress, our manner of cooking our own foods, there is a big difference, Brother Ned. But insofar as practicing the religion of Islam, it is one and the same. Because all of us are following the teachings of the Quran. Ang Eid al-Fitr mao ang kasaulugan sa Islam isip simbolo sa paghuman sa bulan sa Ramadan. Gani dili lang kini kasaulugon sa usa ka adlaw lang, maabot pa kini hangtod karon. Usapod kini ka simbolo sa bag-ong paglaom, bagong paglantaw sa kinabuhi na makahatag og kayuhan alang sa tanan, mawa Muslim man o dili. Nakikita namin ang isang Muslim po, kung magsakay ng taxi, nakita niya Muslim, sabi niya, ito Abu Sayyaf. Hindi po yan maganda. Dahil parang generalize ang mga tao eh. Dahil yan, kung alam natin ang Islam, at saka kung ano ang turo ng Islam, talagang hindi natin yan masabi. Yan ang mga nakikita namin na mga masama, nakikita natin sa TV, at nababasa natin sa mga newspaper, na discrimination sa Islam. Dahil noon maliit ako alam mo, sinasabi ng magulang, huwag kang lumabas dyan. May Muslim dyan, ilalagay ka sa sako. Lumaki yung tao, lumaki yung bata, kung ano ang napunta sa kanyang utak, ay mga Muslim, mga masasama. Dahil yun ang orientasyon ng isang magulang. At para maiwasan yan, na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating komunidad, sabihin natin na tayo lahat Pilipino. Huwag natin akusahan ang isang tao. Ay, sorry po. At na po ay maintindihan ng bawat Pilipino ang kahalagaan ng religion. Dahil walang religion ang nagtuturo ng masama eh. Lahat religion ay nagtuturo ng kagandang asal. Salam, salam, Nabi, salam, salam. I'm sure most of them are regretting why they did not practice or they did not observe the month of Ramadan. For those again who observe, rest assured that Allah subhanahu wa ta'ala will reward you personally. Kasi this is a personal sacrifice to Almighty Allah. It was chosen by God to be personal. Because after all, sino ba naman ang pipigil sa'yo? Nobody can prevent you. You can eat during Ramadan. But because of your sacrifice and because of your strong faith in Islam, and that you sacrifice for the sake of Allah. So Allah will reward you also personally. Well, ang message ko lang para sa lahat is, number one is peace sa lahat. Ang kailangan natin ngayon ay ating dagdagan ang ating dasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdagan natin dahil sa ngayon, napakasama na ng mundo. Lahat na yata ng mga masasama ngayon ay lumalabas na. Nasa Christian o nasa Bible o nasa Quran, ito yung nag-uumpisa na yung cleansing nga, ika nga, yung second coming of Jesus Christ na may isa. Kaya nag-uumpisa na itong mga nangyayari ito. So, dapat tayo magkaisa. Maski anong religion mo, let's respect one another. Huwag magsalita ng against doon sa ibang religion. At ganoon din ang mga Muslim.
Basta't ang gawin lang natin, magdasal na lang tayo magdasal. Ipagdasal natin yung mga ibang tao na hindi nakakakilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipagdasal na lang natin sila na sana bigyan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nur na para magkaroon sila, ma-open ang eyes nila sa Islam. At tapos yun nga, yung message na maging peace tayong lahat ng religion. Let's have peace. Para kung may peace, may harmony ang ating pagsasama. Ang pagtuo ingon man pagsalig sa labing makagagahom, usa ka katungod sa matag usa ka nato. Laylay man ang mapamaagi sa pagpakita nini, apan usa ra gyapon ang tumong. Mao kini ang pag-ila nga kita mga tawo ra makasala ug gikinahanglan nato og giya sa atong Dios nga atong nailhan. Apan labong importante sa tanan ang pagrespetar sa mga managlahing tinuuhan aron mabaton ang kalinaw sa katilingban. Kauban ang tibok pwersa sa GMA News and Public Affairs Cagayan de Oro. Ako si Def Lugzon. Mayong hapon ug padayon sa pag-uswag.